Magandang araw sa inyong lahat. Kami nga pala ang pangkat-4 at ang aming aralin sa araw na ito ay ang pagpapahalaga ng sining. Magsisimula tayo sa digital na sining. Ang digital na sining ay ang paggamit ng teknolohiya at mga digital na kasangkapan at plataporma upang lumikha, ipakita at ibahagi ang sining. Ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo tulad ng mga digital na pagpipinta, digital na fotografiya, digital na estruktura, at digital na komposisyon ng musika at marami pang iba. Layunin ng digital na sining. Ang digital na sining ay nagsisilbing isang plataforma para sa mga artist na malikhaing ipahayag ang kanilang mga sarili gamit ang iba't ibang mga digital na tool at teknolohiya. Nagbibigay daan ito sa mga artist na magsanay at pagbutihin ang kanilang mga kasanayan, makipag-usap at kumonekta sa mas malawak na madla at ibahagi ang kanilang mga pananaw sa iba't ibang issue at tema. Mayroong iba't ibang halimbawa ng digital na sining. Ang isa dito ay ang digital na painting na ginawa ni J. Anthony Gonzalez na Sundays 004, ang digital na photography ni Tetsuya Endo na tinatawag na Rocky Harbor, at ang digital sculpture na ginawa ng Bonn Center for Digital Humanities na Heracles Farnesay. Ang susunod naman ay ang digital music composition na Budot Remix at ang digital animation na RPG Metanoia na ginawa dito sa Pilipinas. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Irish May M. Ramos at ngayon aking itatalakay ang isa sa applied ng sining at ito ang industriyang disenyo. So ano nga ba ang industriyang disenyo? Ang industriyang design ay ang professional na kadalubhasaan ng pagbuo ng mga minamagpakturang produkto, device at serbisyo ng mga espesyal na pagtuon sa form of at function. So ano nga ba ang layunin ng industriyang design? So layunin nito na maiproseso ang mga hilaw na material upang makabuo ng mga produkto na ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw. At ito ang mga halimbawa ng industriyang design o disenyo ng produkto. So una, cellphone na Apple or iPhone, pangalawa, sasakyan, pangatlo ay furnitures. So sa cellphone, kahit anong brand, yan ay disenyong industriyang design. Sa cars naman o sa sasakyan, kahit anong brand, yan ay industriyang arts. Dahil yan ay ginawa ng mga tao nanggaling sa hilaw na material para maging isang produkto tulad ng nasa picture. Yan ay isang finished product na. At sa furniture naman, kahit anong furniture pa yan, kahit anong brand pa yan, yan ay isang industriyang arts dahil yan ay ipinipreseso ng mga hilaw na material upang mabuo na bilang ganyan na nakita niyo sa picture bilang isang finished product na furnitures. Pangalawa naman ay ang grapikong disenyo. Ayon sa American Institute of Graphic Arts, ito ay ang sining at kasaysayan ng pagpaplano at pagpapalabas ng mga ideya kung na may nilamang visual at teksto. Ito ay isang sining at propesyon na naglalayong makalika ng mga komunikasyong epektibo at nakakaingganyong na nagpapabuti sa pag-unawa, pagtanggap ng mga mensahe mula sa iba't ibang madla. Ang disenyo na ito ay mayroong 7 elemento. Ito ay ang kulay, anyo, linya, hugis, halaga, espasyo at tekstura. At meron din itong 6 na visual na konsepto. Ito ay ang balanse, contrast, diin, paggalaw, proportion, at saka ritmo. Ang layunin sa disenyo na ito ay ang mga komunikasyon ay nagiging mas epektibo at nakakabatid dahil sa paggamit ng mga elemento at visual na konsepto na nagpapalakas sa mensahe. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa impormasyong ibinigay sa kanila, anuman ang kanilang edukasyon o karanasan. Bukod dito, ang paggamit ng tamang grapikong disenyo ay nagpapalakas din sa pagiging profesional at kredibilidad ng isang organisasyon
o individual dahil ito ay nagpapahiwatig ng pag-alaga at pagsisikap na ilahad ang kanilang mga ideya o produkto sa pinakamahusay na paraan. Ito ang mga halimbawa sa 4 na uri ng grapikong disenyo. Una ay ang graphic design. Meron itong mga logo. Pangalawa ay market design. Meron itong mga emails, newsletters, billboards at saka posters. Pangatlo ay ang infographic design. Meron itong mga impormasyon sa negosyo at edukasyon. Pang-apat ay ang packaging design. Ito ay para sa mga pagkain at gadgets. Ang fashion disenyo ay ang sining ng pag-a-apply ng mga disenyo, estetika, konstruksyon ng damit at natural na kagandahan sa mga kasuotan at aksesoryo. Ito ay isang likhang isip na proseso ng pagpapalit ng mga ideya sa mga tanawin na maaaring isuot ng mga tao. Ang fashion disenyo ay may ilang layunin. Una ay upang magbigay ng mga kasuotan na may kabuluhan at tumutugon sa mga pangangailangan ng tagasuot. Kasama dito ang mga damit para sa iba't ibang klima, aktibidad at mga okasyon. Sunod ay ang fashion disenyo ay nagbibigay daan sa mga tao na ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang mga pagpipilian sa kasuotan. Pangatlo ay ang magpakita ng mga kultural na trend at impluensyal. Ang fashion ay madalas na naaapektuhan ng popular na kultura, sining at musika, kung kaya ang kasuotan ay maaaring katawan sa katayuan sa lipunan at kultural na pinagmulan. Pangapat ay upang ipahayag ang pagiging malikain at individualidad. Maaaring gamitin ng mga fashion designer ang mga kanilang mga kasuotan upang magbigay ng mensahe at ipahayag ang kanilang natatanging estilo. Maaari ding tignan bilang isang anyo ng sining kung saan ang mga tagagawa ay gumagamit ng kasuotan bilang isang canvas upang ipahayag ang kanilang kahusayan. May ilang mga kategorya ang fashion disenyo. Una ay ang haute couture. Ito ang pinakamataas na antas ng fashion design na kinabibilangan ng mahal gawang pagtatahi ng mga kasuotan. Sunod ay ang ready to wear. Ito ay mga kasuotang mass-produced sa standard na mga sukat. Pangatlo ay ang sportswear. Mga kasuotang idinisenyo para sa pisikal na aktibidad. Pang-apat ay ang swimwear. Mga kasuotang idinisenyo para sa paglangoy o iba pang mga gawain sa tubig. Panglima ay ang lingerie. Ito ay underwear at pananamit sa pagtulog. Pang-anim ay ang aksesoryo. Kasama dito ang mga bag, sapatos, alahas at scarf. Sa klasifikasyon naman ng fashion disenyo ay maaaring maiklasifikar rin ayon sa kasarian. Ito yung mga panlalaki, pambabae at unisex. Pangalawa ay ang edad. Ito yung panlibang, pangmatanda at pangbata. Sa okasyon naman ay yung panggabi, pang-araw-araw at pang-espesyal na okasyon. Ngayon, tatalakayin naman natin ang interior na disenyo. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagpaplano at pag-aayos ng mga elemento sa loob ng isang espasyo upang gawing maganda, functional at maayos ang itsura nito. Ang pangunahing layunin ng interior disenyo ay bumubuo ng mga espasyo na maganda, praktikal at nagpapakita ng pagsasaayos ng mga elementong humaharmonya. Ito ay upang bigyan ng magandang kapaligiran na tumutugon sa mga pangangailangan at mga kagustuhan ng tao habang pinapaganda ang estetika ng isang lugar. Ito ang mga halimbawa ng interior disenyo. Una ay vintage Filipino. Nagtatampok ng kolonyal na estilo ng mga panahon ng Espanyol at Amerikano. Nilalaman ito ang mga antikong kagamitan ng mga record ng musika at mga vintage na bagay na nagdagdag makasaysayang ambience. Pangalawa, modernong Filipino. Ito ay pagkakasalubong ng mga tradisyonal na Pilipino. Elementong arkitektura at modernong estilo. Nagtatampok ito ng mga detalyeng kahoy, mga repurpose na materials at lokal na likhang sining. Pangatlo, bahay na bato. Ito ay inspiradong kasaysayang Filipino, kung saan makikita natin ang bintana na may kahoy na bente at kisame ng bahay na gawa sa kahoy at bato. May mga kahoy ng pagsasala at mga antigo rin ito. Pang-apat, industrial.
karaniwang makikita sa mga condominium unit o pribadong tahanan. Ang disenyong ito ay gumagamit ng mga raw na material tulad ng bakal, kahoy at exposed na mga wirings at kubo. Panghuli, Scandi-Filipino. Hinahalo ang Scandinavian at Filipino na elemento para sa minimalisto at malinis na disenyo na nagtatampok ng likas na ilaw, mga pastil na kulay at likhang sining ng Filipino. Salamat sa pakikinig at dyan nagtatapos ang aming pag-uulat ngayon. Ng araw sa lahat, ako nga pala si Irish May Ramos at ako ang natasang magrepresenta ng aming ginawang apply na sining tungkol sa interior na disenyo. Ito ay may temang hinaharap na silid-aralan ng Pilipinas. Tara na at tignan ang aming gawa. Narito ang aming nilikha na silid-aralan. Ito ay may iba't ibang mga interior na disenyo. Simulan natin sa pintuan ng silid-aralan. Ito ang daan papasok sa magandang lugar ng pagkatuto. Pagpasok sa kanang bahagi, unang makikita ang aparador para sa mga kagamitan ng mga estudyante kagaya ng kanilang mga bags. Sunod naman ito ay merong banyo para sa kanila. Meron itong high-tech na panghugas at inodoro dahil ilalapit na lang nila ang kanilang kamay sa sensor at ito ay mag-ooperate. Paglabas natin, sa gilid ay may panglinis sa kagamitan kung saan mahalaga ito upang mapanatili ang kalinisan sa loob ng silid-aralan ito. Sa estasyon na ito, matatagpuan natin ang computer na may kasamang printer, isang mahalagang instrumento para sa pagsasagawa ng dokumento at mga gawaing pang-edukasyon. May mesa rin para sa guro, kung saan sila nakaupo habang nagsusuri sa mga aktibidad, pagsusulit at iba pa. At sa likod nito ay may aparador para sa gadget ng bawat mag-aaral. Ang kahalagahan nito ay upang makapag-search sila sa kanilang mga gawain at para hindi na sila mahirapan humiram ng gadget kahit kanino. Ito lamang ay ginagamit pag may hudyat na ang mga guro. Sa harap matatagpuan ang pisara, kung saan nilalagay ng mga guro ang mga pangunahing aralin at mahalagang impormasyon. Sa pader naman, may nakadikit na panalangin at lupang hinirang at panatang makabayan. Sa gitna ng silid-aralan, dito na makikita ang mga mesa at upuan ng mga mag-aaral na dito nila ay sinasagawa ang kanilang aralin. Sa kaliwang bahagi ng likod ay merong bulletin board kung saan nakapaskil ang mga anunsyo. Meron ding mga aparador ng mga libro at iba pang instructional na materials na nakadikit sa dingding. Sa harap nito ay mayroon din tayong lugar na ligaya at pag-asa, ang ating play area, kung saan naglalaro ang mga mag-aaral. Ang silid-aralan din na ito ay mayroong 3 bintana upang makikita natin ang liwanag, malanghap ang presyo na hangin at magandang tanawin ng kapaligiran. Ginawa namin ito upang iparating na sa mga sumusunod na panahon ang mga silid-aralan sa Pilipinas ay magkakaroon na ng mas modernong teknolohiya. Ang bawat bata ay magkakaroon ng sariling tablet para sa kanilang pag-aaral at ang mga guro ay hindi na kailangang gumamit ng PowerPoint dahil maaari na lang ipadala ang mga ito diretso sa mga estudyante. Sa isang silid-aralan, mayroong iba't ibang section kung saan ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng oportunidad na makapagpinta, makapaglaro at magamit ang kanilang mga tablet. Ang mga ito ay maaari rin gamitin para sa kanilang mga gawaing bahay na walang anumang problema at maaari rin nilang gamitin ang mga computer at printer na binigay ng gobyerno. Ang mga silid-aralan ay disenyo na mas maayos at maganda upang maging mas kaaya-aya para sa mga mag-aaral. Ito ay nagresulta na malinis at maayos na kapaligiran na maaaring magbigay ng inspirasyon para sa mga mag-aaral na mag-aral ng mas masigla. At dito na nagtatapos ang pagbabahagi ko ng interior na disenyo sa hinaharap. Oops! I-exit na pala ako dito sa kaliwang bahagi ng pintuan. Yun lamang at maraming salamat.